Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, kamusta po kayo? So mayroon po tayong mahahalagang pag-usapan ngayon ang tungkol po sa dalawang congressman. Yung isa, mayabang, na nagtatapang-tapangan sa mga interview, pero pag nandyan na, iiwas at tatanggi din pala sa mga invitation. Samantalang yung isa, pinaparatangan, inaakusahan ng walang ebidensya, pero nagpakita ng tapang at determinasyon na harapin, mga kamunting tinig, ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang tinutukoy ko po na dalawang congressman ay walang iba kundi itong si Congressman Sandro Marcos, ang anak po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, and syempre itong anak ni former President Rodrigo Duterte na duwag din pala, bahag din ang buntot. Okay? Na kung saan, kahit nga mga Duterte diehard supporters na mga iilan, ay talagang nawala na po ng gana sa kanya. Dahil malakas lang magsalita sa kanyang mga interview, pero wala din palang mukha na ihaharap. Hindi natin alam kung ano po ang kanyang mga itinatago. So matatandaan po natin na itong si Congressman Sandro Marcos ay idinawit po sa insertion na nanggaganap po dyan sa House of Representatives. Pero ang nangyari, yun na nga, hindi pa siya pinadalhan ng imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Siya na po ang unang sumulat sa ICI para magboluntaryo na dadalo sa anumang pandinig. Okay? So, makikita po natin ang magkaibang kilos ng dalawang congressman. Samantalang itong si Pulong Duterte, sabi, welcome siya sa investigation. Pero ngayon, tinanggihan niya. Umiwas siya. So, yung magkaibang kilos ng dalawa, malalaman natin yan kasi sapagkat habang si Congressman Sandro Marcos ay bukas, mga kamunting tinig, at handa pong sumagot sa anumang katanungan ng Independent Commission for Infrastructure, ito namang si Pulong Duterte ay tudo iwas at tumangging humarap. Okay? Sa bagong Pilipinas, ang tunay na leader ay hindi tinatakbuhan ang investigasyon. Bagkus, yan po ay hinaharap. Dahil responsibilidad po ng mga leader na sagutin ang mga tanong ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng binuo na Independent Commission for Infrastructure. So sa gitna ng issue sa Department of Public Works and Highways projects, malinaw mga kamunting tinig ang pagkakaiba, no? Dahil itong si Congressman Sandro Marcos ay pinili niya ay ang magiging transparent. Samantalang itong si Pulong Duterte, pinili niya ang mag-iskapo o di kaya'y tumanggi at tumakbo sa investigation para po hindi masagot yung mga karapat-dapat na mga katanungang na dapat ay sagutin. So imbis na magpaliwanag, kasi alam nyo, sa bagong Pilipinas, hindi po tinatakbuhan ang obligasyon. Hinaharap po yan, lalong-lalo na yung investigation. At dapat sa bagong Pilipinas, ang leader ay handa pong magpaliwanag. Hindi yung magbabawas ng tinatawag na pananagutan. Ang ginawa po ni Congressman Sandro Marcos ay pagpapakita ng isang katangian ng leader na hindi duwag. Okay? Na hindi po umiiwas sa responsibilidad. Hindi umiiwas sa anumang tanong. Samantalang itong si Pulong Duterte, pinili niya ang iwasan ang mga katanungan. Dapat, sa bagong Pilipinas, action speaks louder than words. So ito namang si Pulong Duterte, puro na lang salita, wala namang sagawa. So, si Congressman Sandro Marcos nag-commit ng full cooperation. Pero itong si Pulong Duterte, okay,
ini-insist niya na wala daw pong jurisdiction sa kanya ang ICI. So instead na humarap, si Pulong Duterte nag-walk away. Tinakasan niya ang responsibilidad. Tinakasan niya o itinaboy niya o isinawalang bahala niya ang tinatawag na pagpapahalaga sa transparency at accountability. Okay? So kung wala kang kasalanan, bakit ka iiwas? Kasi, syempre, normal na katanungan yan. Akala ko ba matapang itong si Pulong Duterte? O ano nangyari ngayon? So yan, syempre, number one talaga sasabihin ng ating mga kababayan dyan. So, tandaan po ninyo na sa bagong Pilipinas, ang mindset na ipinakita ni Congressman Sandro Marcos, willing siyang mag-submit ng documents, willing siyang mag-appear, katunayan nga, ngayong araw, nag-appear na siya Humarap siya sa ICI. So, mayroon din namang mga leader katulad ni Pulong Duterte na imbis na humarap at gayahin itong napakagandang aksyon ni Congressman Sandro Marcos, tumangging humarap. Tandaan po ninyo that as a public service, dapat totoo yung tinatawag na accountability. So mga kamunting tinig, habang ang iba ay inuuna ang paghanap ng butas sa batas para hindi humarap. Katulad ito ni Pulong Duterte na maraming alibay. Okay? So si Congressman Sandro Marcos, alam na po ng lahat na kusa pong nagpapakita at nagpo-proseso ng dokumento. So transparency, build trust. Lalo na po sa panahon po na ito. Samantala, si Pulong Duterte, akusa lang ng akusa. Naghahanap lang po ng butas. Yan ang ugali nila. Basta makapang-away lang sila, makapagsalita lang sila ng hindi maganda, makapag-akusa lang sila, okay na. Di ba, nagkaroon ng contradict. Akala ba natin welcome kay Pulong Duterte ang investigation ng ICI? Bakit naduwag? Bakit nabahag ang buntot? O biglang tumiklop? Anong klase yan? Pareho lang naman sila ni Congressman Sandro Marcos. Actually, si Congressman Sandro, dinawit na sa mga issue na yan. Pero sumulat sa ICI that he is willing to appear. So sinunod niya. Hindi lang po puro salita, kundi ginawa niya. Humarap siya sa investigation. Unlike kay Pulong Duterte, matapang mag-akusa, umiiwas din pala sa responsibilidad at umiiwas sa accountability. So ang tanong po ng karamihan, kung walang kasalanan si Pulong at hindi po siya guilty at maayos ang paggasto niya sa kanyang tinatawag na allocation funds as a congressman, bakit po siya tatanggi at hindi haharap sa investigation ng ICI? Yan ang tanong. So ibig sabihin, pwede tayo makapagsabi hanggat hindi siya magsasalita, hindi natin masisi ang taong bayan magsabi na talagang sangkot si Pulong Duterte sa pagwaldas sa pera ng taong bayan at may pananagutan siya. Kasi hindi niya manipaliwanag ang kanyang sarili. Kasi kung wala siyang kasalanan, gayahin niya po itong si Congressman Sandro Marcos. Diba? Na matapang na humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Hindi umiiwas sa anumang mga katanungan. Itong si Pulong Duterte, bintang ng bintang, maraming excuses. Naghahanap po ng butas sa mga batas. Inuuna po ang paghanap ng butas sa batas para lamang po hindi humarap sa anumang investigation na may kag-ugnayan po sa flood control, infrastructure projects, whether that is identified as a ghost or what we call this substandard. So sa mga Duterte diehard supporter, ito ba yung ipinagmamalaki ninyo? Ito ba yung paniniwalaan ninyo? Na hindi man lang kayang humarap sa taong bayan sa pamamagitan po ng Independent Commission
for infrastructure. Samantala, itong si Congressman Sandro Marcos, hindi na po hinintay na sulatan pa siya ng ICI. Siya mismo ang sumulat, nagsabi siyang makipag-cooperate kung kinakailangang mag-submit ng mga documents, mag-submit ng mga documents, kung kailangang humarap, haharap. Okay? Samantala, itong si Pulong Duterte, puro lang pala dada. Katulad ng mga iba dan yung mga DDS na mga alinganga. So, dito po natin makikita, mga kamunting tinig, ang malaking kaibahan. Tapos sabi ng mga Duterte, may potential na magiging presidente si Pulong, may potential na magiging Speaker of the House, may potential na magiging Vice President, lahat-lahat na. Pero dito, wala. Umiiwas sa investigasyon. Dahil may itinatago, o duwag lang talaga sagutin kung ano man ang kasagutan, okay, na dapat sa mga bawat tanong na kung saan ay inirepresent po ng Independent Commission for Infrastructure para po sa kaliwanagan ng lahat. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, mabuhay po ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po ang lahat ng mga sumusuporta sa gobyerno. So ito mga Duterte Rehad supporters, mag-isip-isip na kayo. Ngayon pa nga lang, umiiwas na. How much more pa kaya kung mabigyan pa sila ng mas mataas na posisyon sa gobyerno? Wala, no? Wala talaga silang kawala kapag ganyan ang palagi nilang ginagawa. Salamat po.